Okay mga Lods, eto na naman tayo, pero alam nyo naman, kikita ako pwede. Kumbaga, etong relationship natin, ikaw, makikinig ka sa akin. Ano ba bago sa social media? Ano ang latest chismis? Ako naman, magre-research ako. Titigil ko muna yung Stranger Things ko. Nanonood daw Stranger Things kaso wala nandito, kailangan duty calls tong mga ganitong bagay. Kasi, gusto kong i-highlight dito si Sir Lito. Itong si Sir Lito de Viterbo. Now, siguro, let's talk first of a psychological basis sa ating dito sa ating usapan. Okay? Sana gumagana yung aking ball pen. Okay? Yun. Ayan. So, ang psychological basis natin ngayon is the motivation of us to do work or to do the things that we do. Of course, we do work because fundamentally, kailangan natin ng pagkain. Okay? Kailangan natin ng food, kailangan natin ng security, kailangan natin ng shelter. Kung naalala nyo yung Maslow hierarchy of needs, yung needs natin, yung basic needs natin nasa bandang baba yan. Okay? Diba? Pag nakuha mo na yan, actually, pagka yung iba nga, minsan hindi na umaangat, dito na lang sila sa baba. Lalong-lalo na kung it's beyond yung kanilang, yung mga needs nila is something na gusto lagi nila, magandang bahay, magandang kotse. So, they are stuck na nasa baba. Pero the people na umaangat, nandito sila sa taas, mga self-actualized na tao yan, that they do things not because of their needs, but because of a greater purpose. Kasi yun dapat yung hinahanap natin sa buhay natin. Ito, real talk to Bago tayo pumunta dito sa drama na to, lahat tayo, hindi naman tayo magiging Ramon Ang. 'Di ba? Hindi nga tayo, karamihan sa atin siguro at best magiging milyonaryo. Pero yung FU money na tinatawag, ibig sabihin, yung kahit di ka magtrabaho ng 20 years, hindi yun makakamit ng lahat ng tao. Some of us will work for the rest of our lives. And of course, pag hindi mo iningatan, baka kung ano pa mangyari sa'yo. My point here is this. Hindi naman porke hindi tayo magiging milyonaryo, hindi natin makakamit yung pinakarurok ng ating pagkatao. Sa tingin ko, it's beyond that And ang best example nitong people na nandito sa tuktok kasi ginagawa nila yung something na hindi lang basta sa pera, bagkus para sa ikabubuti ng sangkatauhan ay etong si Sir Lito de Viterbo, okay? Kasi grabe talaga yung storya niya. Siyempre, ni-research ko muna yan. Ayoko naman ng chismis lang. Gusto ko may matututunan tayo. So, walang masama kung dito ka lang sa baba ng triangle ni Maslow. Ibig sabihin, walang masama that you want to secure your family, you want to get the best clothes, you want to get the best dress. Pero tandaan mo, pagkatapos nito, baka pwede namang umakyat ka ng konti. Tapos pagka hindi mo gusto yan, bumaba ka na lang. Pwede naman yan. Hindi naman, flexible naman yung hierarchy of needs ni Maslow. Pero etong si Sir, nagulat ako sa kanya kasi he did what he did because not because of fame, not because of fortune, but because of an advocacy for nature. Diba, kinikilabutan ako kasi ang galing Ako, mga Lods, legit, ito, tangina, magalit na kayo sa akin. Kailangan ko kumita, kaya ako consuming chismis. Kaya ako tinigilan yung Netflix ko. Kasi kailangan ko magtrabaho. Kasi para sa akin, itong mga ganito, kikita ko rito magsasalita lang ako, kikita ako, magre-research ako, magkikita ako, tuturo ko sa inyo yung psychological foundation nito, kikita ako. Pero itong mga tao na to, they do things not out of kasi malaki yung kita. Makikita nyo mamaya yung difference ni Lito at saka nitong ni Manong Lito at saka ni Manong Ferdi, okay? Etong si Sir, he did it because he wants to push an advocacy. It's a higher purpose. In fact, let's hear it from him. My objectives in doing this would be to promote outdoor ethics and environmental awareness. So, to that end, I will be conducting towards this end, I will be conducting Leave No Trace lectures along the way at the specific cities or towns. I'll also be sharing some low-impact, low-waste practices so that we can encourage people to be aware. Pause.
Naalala niyo yung nangyari, i-integrate natin yan dito sa mga nangyayari sa flood control, di ba? Sabi ko sa inyo, kikiligin kayo sa mga insertions ko. Hindi na kailangan mag-insert ng mga kung ano-ano pang katatawanan dito. Ano lang, karunungan lang yung i-insert ko. Naalala niyo yung nangyari sa isang dahilan kung bakit mabaha is because we are so effing bad at managing waste. Barring of course, notwithstanding of course yung trabaho ng gobyerno na protektahan tayo. Pero because we are so bad at waste management, we are partly to blame doon sa nangyayaring flood control. 'Di ba? Besides the fact na kupal yung gobyerno natin, inaamin ko naman yun, aminado naman ako doon. Maraming kakupalan sa gobyerno. Kaya, kumbaga, do what you can that you can control. And this is what they can control. Can you imagine? Hindi naman niya kailangan gawin yan for the purpose of fame. Hindi niya gagawin yan. Pero he is just fighting for his advocacy. These are the people na nasa taas talaga ng triangle ni Maslow. Ito yung mga self-actualized na tao. See? Kita niyo? Nakakakilig, di ba? Ay, ewan ko, kilig ba yung tawag to? Kasi nag-goosebumps ako every time I see a person like this na talagang nag-ascend na sila dun sa needs and wants nila, and then they are just fighting for an advocacy. Don't get me wrong, wala pa ako doon. Wala pa ako doon, mga lads, wala pa ako diyan. Malayo pa yung lalakbayin ko kasi of course I'm like etong mga ganitong kino-cover ko, this is already monetized. Ibig sabihin it's not an advocacy, it's something na ang mauuna dito is yung self-preservation ko or something na ako muna yung kikita. Kaya ako ginagawa. Pero ito hindi. He just did it not for fame. Diba? But the advocacy of what he does. And I wanna like build this up towards him kasi gusto kong ipakita sa inyo kung gaano nakakadire yung ginawa nitong si Manong Ferdi. Okay? Etong si Manong Ferdi kasi, teka, gumangawa na naman sa dito sa internet. Okay, taasan ba 'yan? Yan People of the Year. Congratulations kay sir kasi grabe talaga yung ito. Tingnan mo. Let's talk about Sir Lito tinagpa talaga ni Kupal, 'di ba? Ano yung sabi ng isa? Kupel. Lito de Viterbo, February 9, if I'm not mistaken, siya yung nag-start ng point-to-point sa Pagudpod to Sarangani para sa isang world records with an S. Pero tandaan natin, sinabi niya yung motivation niya to do it. It wasn't even about money kasi meron siyang day job Of course, titigil niya yung day job niya para dito. Correct? Hindi nga siya monetize sa Facebook kasi pag tinignan mo yung yung kanyang mga posts, hindi naman to ganun. Siguro kung monetize man to, kung naka-professional dashboard to, this is siguro sa 3 buwan makaka $100. Kumbaga insignificant amount yung ginagawa niya. Meaning to say, this person is doing it for the love of the game or for his advocacy, di ba? Legit siya, okay? At least yun yung ma-figure out ko Okay. Para sa ang tanong, January 2 ako nag-start ng loop, sino nang gaya? It's not even about sa panggagaya, it's about the advocacy Like, hindi naman to about, ba't di mo pa tapos? Siya tapos niya na. Yun yung difference Yung papakita ko sa inyo yung lahat ng record, documentation about sa sinasabi ko and how beautiful it is. And sana kayo din, tandaan yung mga sinabi ko, yun, sana ilagay nyo lagi sa back of your mind yun. At lagi rin akong nagbabasa about sa plot. Walang problema kung magpa-register ka sa kanila o hindi para ikutin ng Pinas. Again, yung plot kasi it's just to legitimize yung ikot mo. Mas madaling magpa-register. Okay, isa lang ang masasabi ko. Maganda magpa-register sa kanila. Yeah, kasi nga hindi mo na kailangan kumuha ng mga papel sa LGU. Kumbaga sila na yung mag-aasikaso nun for you. Kaso hindi ka register kasi nga may hypertension ka nga daw. Kuha mo baboy. Bakit? Freebies, uniform, pangalawa, passport, ID, pangatlo, appreciate of appreciation.
What the fuck? Appreciate of appreciation plaque. At meron kayong 50k plus na member nila na naikot sa Pinas. Okay, so what's your point? Ang point niya, ang main point niya dito kasi, una, of course, yung plot na inaano niya, pilit niyang kinakastigo, at saka yung si Sir Lito de Viterbo. Let's talk about to serve ng English pa di ba? Ngayon, kay Sir Lito kasi it's legit yung sa kanya. Now, this is the website of Guinness Book of Record. Ito sa Guinness Book of Record to. Ayan. Ginawa niya ng February 9, 2025. Natapos niya ng July 6, 2025. 147 days niyang inikot ang buong Pilipinas. Ikaw, boy, ha? Kiningini. Ang sarap mong palakpakan sa utak, tol, eh. Kininginingi. Ano ba? Ang sarap mong basahan ng shoutouts na lyrics, eh. Kasi nga, siya, nauna ka pang nagsimula sa kanya, pero siya, tapos niya na yung loop niya. Yun yung pinagkaiba nyo. Kining-inin. Palakpakan ako sa utak tong batan to pag nakita ko eh. Itong matandan to pag nakita ko eh. Ang point dito, mga lods, okay, ang point dito, seryoso kasi tong tao na to. Hindi niya ginagawa ito because gusto niya lang, okay? Hindi niya ginagawa ito dahil gusto niya ng fame or gusto niya ng monetization sa Facebook. Yun yung iba sa inyo. Kaya, mas yung mga taong nakakaintindi sa ginagawa ni Lito at saka ikaw, mas nag-gravitate sila towards kay Sir Lito. Una, hindi naman siya yung legit na ginagawa ito, not for content, but for the advocacy of the environment. Sino yung kalinya niya? Si Gina Lopez. 'Di ba? Si Gina Lopez yung niya, yung kahilera niya. Ikaw, sino kahilera mo? Yung mga na-toxic na tao dito sa social media, ako, di ba? Kiningini. Kita nyo? So, iba yung motivation nila. Kung titignan mo yung triangle nitong si Looper, it's definitely not self-actualization. It's most likely because yung status na nakukuha niya sa pagiging Philippine Looper, ginawa niyang personality yung pagka-Philippine Looper niya. While etong si Lito de Viterbo is still Sir Lito, but with a twist. Guinness Book World Record Holder! Pati si ating mama mapatapik sa dibdibin. Manonood na ako, mamaya na lang. Gagay mga lods.